Ngayon, tatalakayin natin ang globalisasyong sosyo-kultural. Ano nga ba ang globalisasyong sosyo-kultural? Ang globalisasyong sosyo-kultural ay hindi lamang simpleng pagkakaugnayan, kundi isang masalimuot na pagpapalitan ng mga ideya, kaugalian, at pamumuhay sa iba't ibang kultura sa mundo. Ang pagpapalitan na ito ay nagbubunga ng mga pagbabago na nakaapekto sa halos lahat ng aspeto ng ating buhay, mula sa ating pananamit hanggang sa ating mga paniniwala. Mabilis na magdaloy ang sosyo-kultural dahil ito sa teknolohiya, transportasyon at ekonomiya. Ang teknolohiya, lalo na ang internet at social media, ay nagpabilis ng pagkalat ng impormasyon at nagbigay daan sa mga tao na makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang transportasyon naman, tulad ng mga eroplano at barko, ay nagpadali sa paglalakbay at pagdadala ng mga produkto mula sa isang bansa patungo sa iba. At ang ekonomiya, sa pamamagitan ng international na kalakalan, ay nagbukas ng mga merkado at nagbigay daan sa mga kumpanya na mag-operate sa iba't ibang bahagi ng bansa. Halimbawa na lamang ay ang bansang Japan. Ang Japan ay isa sa magandang halimbawa na kung paano ang globalisasyon ay nakakaapekto sa ating mga panlasa. Maraming Pilipino ang gustong makapunta sa Japan upang maranasan ang kanilang kultura at pagkain. Ngunit dahil hindi lahat ay may kayang maglakbay, ina-adapt natin ang kanilang mapagkain tulad ng ramen at sushi. Ito ay nagpapakita kung paano ang kultura ay maaring lumipat at mabago sa pamamagitan ng pagkain. Tatalakayin naman natin ang positibo at negatibong epekto ng globalisasyong sosyo-kultural. Ang positibo ay ang globalisasyong sosyo-kultural ay nagdudulot ng maraming positibong epekto, tulad na lamang ng pagpapalawak ng kaalaman, pagpapalakas ng toleransya, pag-unlad ng sining at kultura, pagpapalakas ng interkultural na komunikasyon, pagkakaroon ng global mindset, at pag-unlad ng turismo. Sa kaubuuan, naging masanda tayong harapin ang mga hamon ng mundo at maging bahagi ng isang mas inklusibo at mapayapang lipunan. Ang negatibo naman, sa kabilang banda, mayroon ding mga negatibong epekto ang globalisasyong sosyo-kultural. Ito ay ang pagkawala na natatanging katangian ng kultura, pagpapataw ng ideya ng mas makapangyarihang kultura, at pagkalimot sa sariling kultura. Mahalaga na maging maiangat at mapanuri upang hindi mawala ang ating sariling pagkakakilanlan sa gitna ng pagbabago. Upang makinabang ang positibong epekto at maiwasan ang negatibong epekto ng globalisasyon, kailangan nating ang kaalaman, suportahan at pagiging kritikal sa pamamagitan ng pagpapalakas ng ating kaalaman tungkol sa ating sariling kultura at sa iba't ibang kultura. Makagawa tayo ng mas mahusay na desisyon sa pamamagitan ng pagsuporta sa ating kultura. Mapapanatili natin ang ating mga tradisyon at kaugalian, at sa pamamagitan ng pagiging kritikal, masusuri natin ang impormasyon na ating natatanggap at maiiwasan ang pagpataw ng mga ideya na mas makapangyarihang kultura. Sa huli, ang layunin ay maging bahagi ng mundo nang hindi nawawala ang ating identidad at pagkakilanlan. Maaari tayong makipag-ugnayan sa iba't ibang kultura, matuto mula sa kanila at
makibahagi ng ating sariling kultura.